What is up mga pamangkin, Tito Tom here. So today gawa tayo ng napakasimpleng low-tech setup. So meron tayong 6 gallon, so 1/4 ang size nito. Tapos meron tayong generic na LED light, meron tayong mini hang-on back filter, and then meron tayong egg crate. So siya yung sasalo ng bigat nung hardscape na gagamitin natin. So yung hardscape natin is 3 pirasong bato lang. Yan, so simulan na natin. So yung tank pala natin, ang dimension niya is 12 inches yung height, 16 inches yung length niya, and 8 inches yung width. So ginawa ko yung 12 inches, dapat 5 gallons lang yan pero since ginawa kong 12 inches yung height niya, naging 6 gallons. So tinarget ko na gawin siyang 12 inches para at least kapag nag-elevate tayo ng substrate natin, at least 2 inches yung height, meron pang maiiwan na 10 inches. Pero since hindi naman tayo gagamit ng sobrang high-tech or yung mga lumalago or tumatangkad masyado na halaman, so saktong-sakto na yung 10 inches na matitira na height nung tank natin. So una kong gagawin, maglalagay ako. Since maliit lang, kung nakita nyo kanina, maliit lang yung pakita ko. Since maliit lang yung gagamitin nating submersible pump, so enough lang para makapag-create siya ng agitation or magkaroon ng water movement. Pero yung chamber niya for biological filtration masyadong maliit. So ang gagawin natin, meron ako dito mga cycled na lava beads. So matagal nang nakalubog yan as filter media. So may bacteria na yan. So ang gagawin natin, since maliit ang chamber nun, para makapaglagay tayo mas maraming bacteria, ilalagay natin siya dito sa ilalim bago natin lagyan ng aqua soil sa ibabaw. So dual purpose siya. Dun mabubuhay or dun titira yung colony ng beneficial good bacteria natin, at the same time mas magiging maganda para dun sa ugat ng mga halaman natin yung mga lava beads na to. Ayan. So makakagalaw sila ng maluwag at malaya. So unahin na nating lagyan ng lava beads yung ilalim na to, pero iwasan nating lagyan dito sa harapan para kapag naglagay tayo ng aqua soil yung makikita dito. Though wala namang problema kung makita nyo yung layering, pero mas malinis tignan para sa akin na aqua soil na lang yung makikita nyo. So sa gilid wala namang problemang makita nyo, pero yung harapan hindi ko napapakitaan ng mga lava beads. So habang nilalagay ko yung mga lava beads, explain ko lang ng konti, no? Yung egg crate na yan na tinatawag, yung plastic egg crates na yan, so siya yung sasalo nung weight nung malaking hardscape na ilalagay natin, since meron tayo mga lava beads sa ilalim. Kasi mangyayari niyan kung wala yung egg crates, kapag naglagay tayo ng lava beads, since yung lava beads natin pointy yung mga edges niyan, kapag sumalo ng mabigat na bato yan, possible na madamage niya yung salamin sa ilalim. So ang tendency nun, so pwede siyang mag-crack at mabasag and mag-leak yung aquarium nyo. So para mas safe, gamit kayo ng egg crates. Tapos siya rin yung nagdi-distribute equally ng weight ng hardscape na gagamitin natin. So hindi lang siya umabot hanggang dulo, since 3 lang naman yung hardscape na gagamitin natin. Okay, so ayan, nalagyan na natin ng lava beads. Tapos meron na tayong space sa harap para hindi makita yung lava beads at yung aqua soil lang makita. So enough na sa akin yan na biological media para bahayan ng mga good beneficial bacteria. So next na ilagay na natin ay yung aqua soil natin bago natin ilagay yung hardscape. So yung gagamitin pala natin or gagamitin ko na aqua soil is TCFM Eco Soil. So hindi to sponsored, pero ito yung aqua soil na ginagamit ko na isa sa pinaka okay na gamitin aqua soil sa hobby. So marami namang brand, pero para sa akin, sa experience ko, ito yung isa sa pinaka okay na brand. So again, hindi to sponsored, pero ito yung gagamitin ko. So elevated pala yung gagawin natin, no? So mababa yung elevation dito, pataas. So ganun yung gagawin natin. And then sobrang simple lang. Siguro mga 3 klase o 4 na klaseng halaman lang yung gagamitin natin. Tapos lahat yung low tech. Pero the best pa din naman kung yung low tech plants natin gagamitan natin ng CO2 injection, kasi iba pa rin
yung ganda ng halaman kapag ka merong CO2 injection. So, lagyan na natin ng aqua soil. So, unahin kong lagyan ng aqua soil tong harapan para hindi na mag-roll forward yung mga lava beads na nilagay natin. Malaking tulong din yung lava beads para matulungan tayong ma-elevate kung sakaling nagtitipid kayo sa aqua soil. So malaking tulong yung lava beads na ma-elevate, mapataas yung elevation ng substrate nyo kung sakaling kakapusin kayo ng aqua soil. At syempre, hindi naman kasi talaga mura yung aqua soil. Yan. So, yung gagawin yung technique para makatipid kayo, at the same time, malaking tulong pa siya dun sa ecosystem ng tank nyo kasi mas maraming bacteria yung pwedeng mag-thrive sa loob ng aquarium nyo. So yung aquarium nyo ay magsiserve niya, yung aquarium na mismo yung magsiserve as yung mismong filter nyo. And at the same time nga, maganda siya dahil makaka-move freely yung mga ugat ng halaman natin. So downside lang nito kung sakali na mag-a-uproot kayo ng halaman, so automatically pag in-uproot nyo yung halaman, yung ugat nun nakakapit sa mga lava beads. So possible na yung lava beads ay umangat sa substrate nyo. So ang gawin nyo na lang, kunin nyo na lang yung lava beads. So yan guys, nailagay na natin at na-elevate na natin yung aqua soil natin. At mag-proceed na tayo dun sa paggawa ng hardscape natin. So napakasimple lang nito. Isa sa mga natutunan ko sa paggawa ng or sa pag-build ng hardscape sa layout niya, much better na odd numbers yung ilalagay natin instead of even numbers. Like odd numbers, 3 hardscape yung gagamitin ko. So 3 pirasong bato. Hindi ko masyadong ma-explain sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng odd numbers. Pero mas maganda ma-figured out nyo na lang sa sarili nyo na yung kung ano yung tinutukoy ko na nga, mas maganda nga pagdating sa hardscape odd numbers yung gagamitin natin. Pero sa pinakamadaling explanation, kapag kasi gumagamit tayo ng even numbers para kasing ginagawa nating symmetrical, which is sa nature hindi naman siya totally symmetrical at hindi sobrang balance ng mga nakikita natin sa nature. So parang yun yung pinakamadaling explanation bakit odd numbers yung ginagamit. Okay, so meron tayong isang pinakamalaking bato dito. Tapos meron tayong supporting stone. Yan. So nakita ko lang pag pinag-combine natin. Yan. So magsusuportahan silang dalawa. So ilagay na natin to dito. Yan. Medyo ibaon natin ng konti. So dito pa lang sa layout natin, makikita nyo na yung triangular composition or yung rule of thirds. Yan. So baka ang gawin ko mamaya, i-glue ko yung gitna nito. Pagdikitin ko silang dalawa para hindi masyadong gumalaw. Kasi plano ko kapag ka na-setup ko to, baka i-post ko siya for sale. Ayan. So kung interesado kayong bilhin to, message nyo lang ako. Kaya dapat i-secured ko yung mga hardscape natin para kapag dating sa shipment, no, hindi siya masisira or hindi mababasag yung aquarium. Ayan. So ayusin lang natin ng konti. Yan, so pwede tayong maglagay ng isang halaman dito na pwedeng maging focal, tawag dito maging centerpiece na halaman. Yan, so pag tinignan mo ngayon dito sa front, so yan, kitang-kita mo ngayon yung triangular shape niya. So ito yung positive side, ito naman yung negative side. So magiging plano natin dito, pupunuin natin siya ng carpeting plant. Gagamitin natin is yung dwarf Sagittaria. Isa yun sa pinaka low-tech na halaman na pwede mong gamitin as carpeting plant. Tapos maglalagay tayo ng Eleucharis montevidensis sa likod. So yun naman yung pinaka mahaba na mabibili mo na carpeting grass na matangkad dito sa hobby natin. Yan. So yun, Eleucharis montevidensis yung gagamitin natin sa likod. And then maglagay lang tayo ng ilang siguro mga cryptocorini or cryptocorin. Tapos mag-incorporate tayo ng konting anubias or busipalandra na maliliit lang. So yun nga, tulad ng sabi ko, 3 or 4 na klase lang ng halaman yung gagamitin natin. So yan, ulit isang tingin sa ibabaw. So ito pala guys, yung batong ginamit ko, volcanic rock siya. Hindi siya lava rock pero galing din siya sa vulkan.
So, yung ibang shape nito, yung mga kasama nitong bato na to, yung ibang shape niya, halos katulad siya nung Fuji stone na ginagamit sa Green Aqua or sa Japan. So, siguro, pwede ko na siyang i-ID as Fuji stone na din. Kasi, volcanic rock din naman yung Fuji stone, pero iba siya sa lava rock. Pero, yun nga, yung lava rock kasi medyo magulo ang irregular yung shape niya. Pero yung Fuji stone medyo rounded, tapos hindi siya smooth pero rounded yung shape ng bato. So siguro pwede ko nang i-ID dito as Fuji stone na din. Yan. So ang ganda ng shadow dito, pero dahil yung ilaw natin nasa dulo, pero igigitna natin yan. Yan. Pero still, kung titingnan natin dito, naglalaro pa rin yung shadow niya doon. So maganda, no, merong part na may light, so naliliwanagan siya, and then may part na shadow. So gumamit pala ako ng mas darker color na fabric para hindi masyadong halata instead of cotton or filter wool. Mas mahalata kasi pag white. So eto hindi, especially kapag nabasa na yung hardscape natin. So magiging magkakulay lang sila. So yan. So hintayin lang natin mag-set yung glue na nilagay natin, and then i-mist natin para makita natin yung itsura ng bato kapag nabasa na. So, yun din yung reason bakit white background yung ginamit ko, para at least pag nag-darken yung hardscape natin, magpa-pop out siya dun sa white background natin. And at the same time, etong substrate natin na black, so mako-cover din naman to ng vibrant green. So, mas maganda siya tignan. Actually, dapat black background yung gagamitin ko. Magpa-pop out dun yung halaman natin dahil vibrant green yung kulay nung Eleucharis at nung Dwarf Sagittaria natin. Pero nag-decide ako na white background na lang yung gamitin. Okay, so pwede na yan. So, i-mist na natin. Ayan. Para makita na natin yung itsura niya kapag nabasa na. So, color blue yung ginamit ko na fabric na pangdikit doon sa dalawang bato natin. So, basahin na natin lahat, pati yung substrate, para hindi siya mahirap taniman mamaya. Pero kapag itinanim natin yung Dwarf Sagittaria, baka punuin ko siya ng tubig somewhere hanggang dito. Ayan. So, yun. Kung mapapansin nyo, hindi masyadong halata yung color blue na fabric. Yan. So, baka ang gagawin ko din dyan mamaya, lagyan natin dyan ng anubias para mas matago siya. Okay, so ito na siya ngayon. So, di ba, nag-darken yung sa hardscape, and then mas nakita siya ngayon dun sa black background, sa white background. So, ayun, ganun lang kadali. So, proceed na tayo sa planting. So, magbubunot lang ako ng damo dun sa baba, yung Dwarf Sagittaria natin, saka yung Eleucharis. Nakakuha na ako, nakapag-ani na tayo ng mga damo dito. Kasi ito yung sinasabi ko, mga creep. So yung mga creep na to guys, lumalaki sila. So syempre kung magiging for sale na to, i-advise ko yung bibili or yung makakakuha nito na regular mag-trim para hindi na siya lumaki. Ayan, pati itong mga to. Ayan, tapos sa layout naman, sa placement ng halaman natin, siguro itong part na to, yan, yung part na yan, hindi natin yan lalagyan ng grass or yung Sagittaria. So, iiwan natin siyang kalbo, yung part na yan. So, para medyo natural yung datingan niya, hindi naman lahat dapat merong so merong part na may bald spot siya. Yan. So, syempre, kailangan yung makakakuha ng aquarium na to or yung bibili nito, regular na ititrim niya din yung mga grass na yan para ma-maintain niya na walang grass sa part na yan. So, ayun. So, tanim na tayo.
Okay, so yun, ang kalat na. So yun, every time na magsisetup ka talagang magiging makalat. So far, okay na siya. Ayan, medyo pangit pa yung mga tayo ng dwarf Sagittaria natin. Pero soon, pag nag-stable naman yan, tatayo ng diretso yan dahil hahabol yan sa ilaw. Tapos, ayun, ito yung Eleucharis montevidensis natin. Yan yung ilalagay natin sa likod. Tapos, hintayin natin siya mag-transition. Tapos, makikita niyan, gaganon yan sa background natin. So, aangat siya dun sa water surface natin. And then, nilipat natin dito yung hang-on back filter natin para yung inlet niya nandun sa dulo. Since translucent naman or transparent yung kulay nung piping, much better para hindi masyadong halata at malinis tignan. Para paglabas ng wave, no, pag ganun siya. So maganda yung circulation ng tubig. So itanim muna natin to, tapos saka tayo magdagdag ng iba pang halaman. So yun, pasensya na sa medyo maingay na background. So bukas yung electric fan malapit dito sa phone, mainit kasi talaga. So kailangan ko magbukas ng electric fan. So yun, sa pagtatanim din itong Eleucharis, ito yung medyo challenging na part kasi medyo maliit yung space at napakalaki ng kamay natin. So good luck. So magkakaliwete tayo ngayon kasi mahaharangan ng kamay ko kapag kanan yung ginamit. At ito lang din yung medyo challenging na part kasi since nakalaba bits yung ilalim natin, no, yung ilalim ng aqua soil. So napaka-rough. Maganda sana pebbles para smooth, para pag tinusok natin itong halaman, madali lang smooth yung pagtusok. Pero since nga lava bits yung gamit natin, medyo challenging kasi matigas at medyo ayaw niyang tumusok sa ilalim dahil nagkakapit-kapit sila dahil rough yung texture ng lava bits. Yan. Pero okay lang kasi yun talaga yung kailangan natin kasi yun yung kailangan na bato para mabuhay yung mga good bacteria since porous yung lava bits. And eventually din pala guys, no, yung mga halaman na yan, yung mga dahon na yan ng Eleucharis magpapalit din. So magta-transition. So mamamatay din yan eventually, yung mga dahon na yan, yung matitigas. So mas lalambot yan kasi lalabas yung submerged form na dahon. And actually, para sa kaalaman nating lahat, so first time ko din gagamitin tong Eleucharis montevidensis. Though nakagamit na tayo ng ibang klaseng Eleucharis, yun yung mga dwarf hairgrass. So Eleucharis bivipara yata or malaki yata yun, ay yung Eleucharis acicularis yata yung karaniwan na nabibili dito na dwarf hairgrass. So ito, ngayon lang natin gagamitin. Pero since same lang naman silang Eleucharis, tingin ko same lang naman yung mas malaking variety lang ng damo to. So konti na lang, ilalagay ko na lahat. Though tingin ko nga sobra-sobra na pero ilalagay ko na lahat kaysa ibalik ko pa sa paso itong natitirang mga halaman. Sorry guys madilim tong ginagawa ko pero okay na yan. Papakita ko na lang sa inyo yung yung kapag naitanim na lahat. Last tusok of the night. Yan. Okay. So may mga ilang dahon na nakalabas sa tubig pero hahayaan ko na yan. Hindi na yan masyadong big deal kasi nga sabi ko magta-transition din naman yan. So eventually yan matutuyot yung mga dahon na yan dahil nakalabas siya sa tubig. Pero matagal kasi kinuha ko yan as immersed form, no. So nakalabas naman talaga sa tubig yung mga dahon na yan. Pero yan, pag nag-transition mag-iiba din yan. So gawin natin, linisin ko na muna yung mga dahon na yan, tapos dagdagan ko pa ng tubig and then paandarin natin yung filtration nya at ayun, tignan natin yung resulta. So yun mga pamangkin, update lang. So kinabukasan na pala kinabukasan na pala to mula nung sinetup natin.
So meron lang ako mga dinagdag. So kung natatandaan nyo, sinabi ko na mas gusto ko sana na i-open tong part na to. Pero dun sa part kasi nung hardscape natin, medyo nakulangan talaga ako. So ang binala ko nung una, itong bato na to i-move siya pa ganun. So dito yung maging part na parang bald spot natin. Pero since nagdagdag nga ako, so parang kasi itong bato na to, saka yung bato na yun, pinagdikit ko sila. So parang pwede nating i-count as one sila. Pero since binila ko siya ng 1, 2, 3, so add numbers yung hardscape natin. So nagdagdag ako, so magiging even. So ginawa ko, nagdagdag pa ako ng small stone dun sa part na yun para maging add numbers pa rin siya. And ayun, maganda pa rin naman yung kinalabasan niya. So medyo nabawasan lang yung bald spot natin dito, pero still meron pa rin naman siyang bald spot sa part na yan. So ayun, tapos nagdagdag ako ng ilang mga anubias dyan sa part na yan. Tapos nilagyan ko muna siya ng mga salvinia minima. So naglagay ako ng floaters para lang makatulong sa pag-absorb ng mga excess nutrients na nire-release nung aqua soil natin. Tapos yung ilaw pala natin, hindi ko nasabi sa inyo. So meron pala siyang tatlong mode, no. So itong mode na to is yung I think yung RGB lang, yung red, blue, and green. So kung titignan nyo, yan. Wala siyang white. Pero maganda yung register niya. And then, pagka pinindot mo ulit, so ito yung parang white niya lang pero mag-green eh. Yan, mag-green ang kulay niya. Pero pag pinindot pa natin ng isa, so ito yung white na kasama yung RGB. So ayan, kung makikita nyo dun sa reflection, white, RGB. Red, blue, and green. So ayan. Malinaw na siya dahil nga yung nilagay natin na yung mga lava beads sa bottom natin is may nabubuhay na mga beneficial good bacteria. So nakatulong yun para mas mag-crystal clear agad yung tubig. So ayan. Tapos yung sa part na yon, yung Eleucharis montevidensis natin, so waiting na lang yan na mag-transition. So for now, ang ginagawa ko para bukod dun sa naglagay tayo ng floaters, mag-water change tayo ng 50% for everyday sa first week natin para mabalance lang yung nutrient level. Tapos yung hang-on back filter pala, nagka-problema siya. Hindi consistent yung ikot ng impeller niya, kaya wala, negative to. Ito yung nag-iisang natitira sa paninda ko, tapos yun sakto dahil siya na lang yung natitira, siya pa yung sira. Tapos buti meron tayong spare na mini hang-on back filter din. Pero kung titignan nyo, ayun, hindi ko na mahanap yung ibang part niya, pero good thing gumagana siya. So baka ang gagawin ko dito bibilan ko na lang ng bagong maliit na hang-on back filter. So titignan ko kung makakahanap ako ng motor nito na maayos na pwede ko ipalit, kasi sayang naman to maayos pa. Pero for now, yan, eto na siya. So nung dinagdagan ko siya ng bato, mas umokay pa yung itsura niya. So dadagdagan ko lang ng konting anubias pa, tapos ipapakita ko ulit sa inyo. At so ayun, nadagdagan ko na ng anubias. So naglagay tayo ng mga mini anubias dun sa gilid at dito. So tingin ko naman okay na siya. So para hindi naman masyadong overkill yung paglalagay ng anubias, so okay na yan. So yun, napakagandang tignan ng tubig natin. Crystal clear na siya actually. So actually pwede na nating lagyan talaga ng isda to, since yun nga yung mga nilagay nating filter media sa ilalim punong-puno na ng beneficial good bacteria. Pero dahil bago yung soil natin at nagagawa tayo bago yung soil at kailangan nating i-water change to balance the nutrients, so hindi pa tayo talaga pwedeng maglagay ng isda. Ang reason behind kasi may stress yung isda natin, kaka-water change natin ng 50% every day sa first week, every 2 days sa second week, every 3 days sa third week, and then yung ika-fourth week niya, yun na yung maintaining na once a week water change natin. So saka pa lang tayo pwedeng maglagay ng isda kapag ginagawa na natin yung once a week na water change, para hindi naman sobrang nai-stress yung isda sa pagpapalit. So yun, ginagawa natin yun dahil kailangan natin i-balance yung nutrients, kasi kung hindi, maglulumot ng todo to. Though yung algae bloom naman,
parang face naman siya. So wala namang problema yon dahil ayun, face naman siya, so walang problema na mangyari yon. Pero syempre, mas gusto kong iwasan kasi mas malaki yung trabaho na mangyari kapag hinayaan kong maglumot siya ng gusto. So ayun, saka na tayo maglagay ng isda kapag balanse na yung nutrients at kapag kapit na yung mga ugat ng halaman, kapag nakakapag-absorb na sila talaga ng nutrients, no? So kaya tayo naglagay ng floaters kasi yung mga floaters din naman kailangan mag-adjust niyan. So kapag nilagay natin yan dyan, automatically yung mga ugat niyan mag-a-absorb ng nutrients yan. So ayun, tingin ko sa sobrang dali ng layout na to, kayang-kaya nyong gayahin sa mga bahay nyo, kayang-kaya nyong gawin. So kailangan nyo lang humanap ng right materials para dito sa setup na to. So ayun, hindi nyo kailangan magmadali, kailangan nyo lang hanapin talaga yung tamang hardscape or yung mga materialis nga na kakailanganin nyo para sa setup na to. So ayun, kung natulungan ka naman ng video ko na to, so ayun guys, please favor naman, subscribe ka naman sa channel ko at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload natin dito. So ayun, i-update ko kayo kapag lalagyan na natin ng isda to at kapag nakapag-transition na yung mga halaman. Maraming salamat ulit sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Tito Tum out.